Ito po naman ating susunod na pag-uusapan, 7.1 billion tax evasion case versus Diskaya. Napakalaki. Alam nyo, sa totoo lang, naririnig ko na itong mga issue na ito sa mga Diskaya way back 2025 local election. Sinasabi na to ni Vico Soto. Heto na. Totoo na, talagang kinasuhan sila. Mamaya po yung topic natin, yung patungkol kay Erwin Tulfo, ipanghuhuli na lang po natin. Unahin po muna natin to. Pakinggan po ninyo itong balita. Ito. Okay, play lang natin tong balita. Pasadahan lang natin to. Tax evaders talaga to eh. Panahon pa ni Digong to eh. May mga na to eh. May mga proyekto na to at sigurado ko hindi to nagbabayad ng tamang tax kaya ganun kayaman. Umabot daw sa higit 7 billion pesos ang hindi nababayarang buwis ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. At dahil nga dyan, patong-patong na reklamo ang kahaharapin nila mismo sa Bureau of Internal Revenue. Para bigyan tayo ng update, live muna sa DOJ sa Maynila, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang update dyan? Nikki, patong-patong na tax evasion complaints ang inihain ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya at corporate officer ng St. Gerard Construction. Ayon sa BIR, aabot sa 7.1 billion ang tax liability ng mga Diskaya para raw ito sa mga buwis na hindi nabayaran sa kanilang pagbili ng SAM na luxury vehicles at documentary stamp taxes sa pag-divest nila mula sa kanilang construction company. Na-discovery rin ng BIR na hindi rin nagbayad ng individual income tax ang mag-asawa mula 2018 hanggang 2021 na tinatayang aabot sa bilyong piso rin. Unang reklamo pa lang daw ito na inihain ng BIR laban sa mga Diskaya at posible pa raw itong madagdagan oras na matapos ang kanilang audit sa mga kumpanya nila. Gate ng BIR, galing daw sa Kaba ng Bayan ang kontrata ng gobyerno sa mga kontratistang katulad ng mga Diskaya. Kaya wala raw silang rason kung bakit hindi dapat magbayad ng buwis. Dahil daw dyan, sisiguraduhin daw ng BIR na makukulong ang mag-asawang Diskaya pati na rin ang kanilang corporate officers dahil sa paglabag sa ating mga batas patungkol sa pagbabayad ng buwis. Nikki? Pero Camille, meron bang detalyeng naibigay ang BIR kung bakit nga ba ngayon lang na-discover itong 7 billion na tax liabilities ng mga Diskaya? Sa ngayon, Nikki, wala pa tayong explanation na nakukuha mula sa BIR dahil nag-ongoing pa rin at the moment yung filing nila dito sa DOJ. Nikki? Yan ang express report ni Camille Samonte mula sa DOJ. Mga kapatid, kaya ngayon lang, kasi ngayon lang naman nabuking ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang katarantaduhan nitong mga Diskaya. 'Di ba? Yun lang ang explanation noon. Kasi nung nakaraang administrasyon, Panginoon ang tingin sa mga Diskaya. Isang kumpas lang nila, daig pa nila ang mga makapangyarihan dito sa Pilipinas. Bakit? Sila ang pinakamalaking kontraktor ng gobyerno sa kapanahunan ni Digong. 2016 to 2025, 180 billion pesos ang nakuha nila ang dumaan na pera sa kanilang mga bank accounts na pina-freeze ng AMLAC. Kaya nga po, 'di ba? Talagang notorious. Kasi nung mga panahon po ng election 2025, hindi po gaano maingay ang mga Diskaya. 'Di ba? Nito lang naman pumutok ang patungkol sa mga Diskaya noon pong SONA, after ng SONA ni PBBM, at 'di ba? Pumutok yung mga video nila ng interview kaya Julius Babaw, Corina Sanchez at iba pang mga taga Pasig na vlogger. Ang intensyon ng mga Diskaya, kaya sila nagpapa-interview sa mga vlogger kasi para ipakita sa mga taga-Pasig ang kanilang kayamanan, para mas piliin sila ng mga taga-Pasig kaysa kay Vico Soto. Kaya lang, hindi po ganoon ang nangyari. Ang naging epekto, nakasama pa yung kanilang mga interview. Kaya Julius Babaw
at kay Corina Sanchez. Dahil diyan po nakita kung gaano kalaki ang kanilang kayamanan. Tapos, syempre, kapag tinignan yan sa BIR, aba, wala pala talaga tong mga binabayaran tax. Kita nyo, simula 2018 hindi nagbayad ng tax. Tapos, yung kanilang mga sasakyan, questionable ang mga papeles. Sabi nila legal ang pagkakabili. Pinlaunt din nila sa pinagyabang nila sa social media. Yung pala may mga problema tong mga sasakyan na to. Hindi pala maayos ang pagkakabili dito sa mga to. O di sino ang mapapasama? Di sila din, di ba? Kaya nga po nagkanda leche-leche sila eh. Yan ang resulta ng kanilang pagiging mapagyabang. Kaya nga po, eto, ano na natin to kumbaga etong mga pangyayari na ito, lahat po ito ay dahil po sa pagsisiwalat ng korupsyon sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi dahil kay PBBM, hindi natin ito malalaman. Kaya nga nagtataka ako sa mga bobong DDS, galit sila kay PBBM. Si PBBM nga ang nagsiwalat ng korupsyon sa mga flood control projects, sa mga substandard na river wall, flood control, sa mga tulay, sa mga eskwelahan, mga kalsada. Diba? Si PBBM mga nagsiwalat, pero galit sila kay PBBM. Kita nyo kung gaano kabobo yung mga DDS na yan. Kung hindi dahil kay PBBM, malalaman nyo ba may Diskaya na ganyang kalaki ang kinikita? Merong Bryce Hernandez na assistant district engineer pero nagre-regalo ng GMC sa kanyang district engineer. Tapos galit kay PBBM. Ang sinasabi pa nitong mga bobong dides, kasabwat daw si PBBM. Bobo ba kayo? Isisiwalat ba ni PBBM ang isang korupsyon kung siya'y kasabwat? Mahihina na talaga mga utak niyo. Para kay si Chavit Singson. Na nung nabuking na mayroong mga proyekto na substandard at malapit nang maimbestigahan ng mga ginawang proyekto ng kanyang mga construction firm na may link sa kanya, ayun, kinalaban na rin si PBBM. Ang pinag-iinitan yung Ilocos Norte, pero yung Ilocos Sur, napakaraming substandard na proyektong ginawa ng mga kumpanya na connected sa mga Singson. Diba? Nahalata natin na yung mga sangkot sa flood control project, mga substandard o kung hindi man ay mga ghost project, yun ang galit kay PBBM. Bakit? Kasi nabuking sila. Napipinto silang maparusahan, mapakulong, at mapagbayad ng napakalaking penalty dahil sa ginawang pagbubunyag ni PBBM. Kaya nga po, umaarangkada na po ang hustisya. Mga formal na kaso, unti-unti na pong naisasampa laban sa mga katulad ng mga Diskaya. O diba yung mga engineer, si Bak na sa DPWH, si Alcantara, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, lahat po, sinisibak na po yan. Sibak na lahat yan. So nasa unang hakbang na po tayo ng pagbibigay hustisya sa kaban ng bayan. Pag kinampihan po ninyo ang mga Diskaya, lalo na tong si Marcoleta, tax evader. Marcoleta, tax evader ang mga pinagtatanggol mo. Ipagtatanggol mo pa ba yan? Kapag pinagtanggol mo pa din ang mga Diskaya ngayon, lintek. Ewan ko kung ano pinalamon sa inyo mga yan. Diba? Nilulubos-lubos na ang lahat ng paraan para ibulsa ang pera ng bayan. Maliban sa bid. Kaya yung bid rigging na ginawa ng mga Diskaya,
aba, malaki din po ang kanilang babayaran dyan. Sabi ni Secretary Vince Dizon, nasa 300 billion ang kanilang magiging penalty o multa. So lahat ng kinita ng mga diskaya sa pagnanakaw, bakit pagnanakaw? Biding-bidingan yun eh. Kaya sila ang nananalo sa mga bidding ng mga proyekto ng DPWH dahil nagbabayad sila. Kung hindi man yung kanilang kumpanya, 8 kumpanya nila ang nagbibidding. Pero mo, 8 kumpanya mo makikipagbidding. Wala kang kalabang iba, kundi kumpanya mo lang. So, ibig sabihin, di ba, lahat ng kayamanan ng mga diskaya galing sa nakaw. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Curly Diskaya. Ayaw nga po namin ng ganito, ayaw po namin magbayad, pero napipilitan po kami. Sarap murahin. Mga gago kayo. Mga mukha kayong pera, mga gahaman. Kung totoong ayaw mo ng gumawa ng korupsyon, makipagsabwatan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang unang-una mong gagawin, hindi ka makikipag-bidding. Hindi ka magbabayad. At hindi ka magpaparami ng mga kumpanya para kayo lang ang mag-bidding. Bili mo 8 kumpanya niya. Lahat mag-bidding. Kapag nanalo yung isa, sino gagawa? Diskaya pa din. Diba, ganyan po kagarapal ang mga magnanakaw, kaya hindi pwede ang basta kaso lang. Ang kailangan yung mabigat, epektibo, at may ngipin. Tulad nitong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi ginawa ni Digong. Yung sinasabihan nila ng weak, yan pa ang nagpapakulong ngayon ng mga kurakot. Yan pa ang nagpapasibak ng mga tauhan ng DPWH. Sibak talaga. Hindi katulad ng panahon ni Digong, sinisibak doon sa kanilang distrito. Tapos ililipat lang ng ibang lugar. Ililipat lang na ibang probinsya. Ay di tuloy-tuloy pa rin ang pangungurakot. Diba? Kaya ito po, ang ginagawang hakbang na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan ang tama. Matibay na ebidensya, matibay na kaso, may mga witness at may mga magpapatunay na meron po talagang ginagawang katarantaduhan ang mga kurakot para po walang lusot. Para po wala tong pagkatapos ng ilang taon makakalaya. Nako, pangit po yung ganun. Maganda po, sigurado yung kaso, matibay at may ngipin ng batas. Kaya yung sinasabi ni Cayetano, ni Ten Cayetano, na resign lahat tapos mag-snap election. Tukmol na tukmol ang salita na yan ni Cayetano. Alam niyo po kung bakit? Hindi po sagot sa korupsyon na ibinuking ni PBBM ngayon ang pagre-resign ng lahat ng opisyal ng bayan. Simula congressman hanggang presidente, hindi po yan ang solusyon. Ang solusyon dito, pagpapatupad ng batas, ngipin ng batas, pangil ng batas. Kailangan lang po talaga na maging maayos ang pagsasampa ng kaso, malinis, at wala pong gap, walang glitch, walang kahit anuman lang na shortcut para siguradong mapin down at maoblo, mabulok sa kulungan etong mga kurakot na ito. Yan po ang kailangan. Yung sinasabi ni Cayetano na snap election, yon ay kanyang naisip para isave lamang ang kanyang mga kaalyado, ang kanyang mga kaibigan sa Senado, mga Duterte dogs na sangkot sa korupsyon. Meron ako isang vlog patungkol po diyan. Yung meron pong politiko na dikit kay Digong, mababangga na. Bakit? May mga ghost project sa DOH. May mga ghost project patungkol sa mga kung ano-anong mga kunwari nagmamalasakit. Pero ang totoo,
nangunguna sa pangungurakot. Yung akala mo ang bait-bait. Akala mo hindi makabasag pinggan sa Senado. Yun pala, ang kapal ng muka, magnakaw sa kaban ng bayan noong panahon ni Digong. Ang tanong, nagbayad na ba yung ano niyan? Yung mga ginawa niya na kunwari pagmamalasakit sa taong bayan? Nagbayad na ba sa utang, sa DOH, sa DBM? Ha? Yung mga pondo na inilipat doon sa kunwari nagmamalasakit pero yun pala nagbubulsa lang. Abangan niyo po, meron po akong vlog patungkol dyan.